Hi guys, today I'm going to talk about anxiety, how it feels like when you have it, and what I do para mabawasan siya when it attacks. I'll not tell you na anymore about anxiety kasi ang dami namang references dyan about it, and then marami rin videos like telling you what's the difference between the anxiety attacks and the panic attacks. So what I have is anxiety disorder. So, ibig sabihin nito, all throughout the day, anxious ako nang walang dahilan. So, what does it feels like? What does it feel like? Mahirap. It is debilitating. Alam nyo ba dati, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng debilitating. Ngayon, lagi ko na siya ginagamit. Parang debilitating means parang nakakahina. Mahirap mag-function. Napakahirap talaga mag-function kasi parang yung utak mo parang kung saan napupunta kasi kinakabahan ka for something na hindi naman kakaba-kaba. So I'm going to talk about how ako as a working single mom, anong feeling ng my anxiety and how I deal with it, no? So actually, wala pa akong makitang words to describe how difficult having this anxiety disorder na ito. Wala talaga eh. Ang hirap niya explain sa mga tao na walang ganito. As in, mahirap. Pero, i-try ko. Ano siya, parang, naramdaman niyo na ba yung parang kinakabahan na parang mamamatay ka? Or yung parang kinakabahan ka kasi parang may masamang mangyayari. Takot na takot ka na, basta kabadong-kabado ka. Tapos yung tibok ng puso mo ang bilis-bilis, tapos ang sakit na sa ulo, nagmamanhid na yung mga parts ng katawan mo, tapos fatigue, yung pagod na, kung ba naman, bilis ng tibok ng puso mo ng matagal, pagod, tapos parang nangangalay na yung katawan. Tapos sometimes hindi makatulog or can't, stay asleep. So, imagine niyo yung feeling na yon na nangyayari sa inyo parang most of your day. Ganon. So, mahirap, diba? Mahirap yung may anxiety disorder. Minsan, hindi siya halata. Minsan naman, halatang halata. Sa akin, halatang halata kasi pag sobrang masama pakiramdam ko, wala akong makeup, kahit kilay wala. Pag medyo masama pakiramdam ko lang, wala akong lipstick, pero nakakapagkilay ako, ganon. And then, so yun, paano siya sa work? Talaga, parang ipupush mo talaga siya. It's a constant battle, it's a constant conscious decision, constant battle na to get through the day. As in, talagang grabe ang pep talk. Hindi to tipong 100-meter dash, ganon, hindi. Siya, marathon. Hundreds of meters na marathon. Every day you have to decide na go pa, kaya ko to, ganon. So sa work, minsan nagta-type lang ako or nasa meeting ako or minsan nga nagsasalita ako, nagre-report ako, biglang ganun, ayan, nandyan na. Wala, i-deep breathing mo lang siya. I-deep breathe ko siya. Tapos, kung sa bahay naman, as much as possible, no, hindi ako nagpapahalata. Kasi meron akong daughter. So, hirap, lalo na pag ikaw lang kasi walang ibang mag-grocery, walang ibang magpapaayos ng ganito, walang ibang mag-aasikaso ng ganito sa bahay, walang ibang mag-iisip ng ganito. All this time, kailangan ko gawin yun nang ganun kasama yung pakiramdam. Nakakapanghina talaga. And itetest niya talaga yung grit mo. Grit, ibig sabihin yung, ano ba Tagalog ng grit? Hindi ko rin alam eh. Parang titest niya talaga yung kakayanan mo bumangon. Ganun. So, how do I cope every day? Kasi every day nga may ganito. Well, una, hindi ako umiinom or kumakain ng kahit anong may caffeine.
Tapos, I try my best na ayusin yung tulog ko. Hindi ako masyadong, yung binubugbog yung sarili sa pagod kasi it makes me more anxious the next day. Deep breathing, a lot of deep breathing, tas mga mindful exercises, tsaka nag-exercise talaga ako, pinipilit ko araw-araw mag-exercise. Yun din yung sabi kasi ng doctor. Tas may natutunan ako recently, actually this week lang, yung parang kakausapin mo yung sarili mo ng ganito. Wait lang, Nana, ba't ka kinakabahan? Pag inaatake ha, ba't ka kinakabahan? Wala namang danger. Walang nakakatakot. Wala naman dapat ikakaba. So, nagkakamali lang yung brain mo na naman. Okay? Nagkamali na naman yung brain mo. So, sinasamahan ko yun ng deep breathing. Deep breathing. Sinasamahan ko yun ng deep breathing. Tapos parang medyo nawawala siya konti, nakakatulong siya. So, pwede nyong itry. Kausapin niyo yung sarili niyo na nagkakamali yung brain mo, wala naman danger. So, okay ka. So, para yung brain mo mag-rewire. Tapos, bumaba yung anxiety level. So, yun. That's my suggestion. Mga isa sa bago kong natutunan. Okay, so have a nice day, guys. And stay safe always and stay healthy. God bless you.